Balitang-balita ngayon, tinanggal na bilang head coach si Darvin Ham. So hindi lang siya inalis kundi yung buong coaching staff ng Lakers kasama ang respected na assistant coach na si Phil Handy na part pa ng 2020 NBA champion under kay Frank Vogel. Si Phil Handy din yung isa dating gustong ipalit sana ng Lakers bilang head coach, mukhang hindi matutuloy. May podcast si na LeBron at JJ Redick. Ang isa sa mga dahilan di umano nun kaya sinimulan kasama si Redick, frustrated na si LeBron sa season. Yung isa pang dahilan, tinitrain di umano ni LeBron na maging head coach si Redick na walang dyo talaga. Bago nasama si Redick bilang candidate na head coach ng Lakers, may isang team ang nagkaroon ng interest sa kanya, ang Hornets, na kinonsider na maging bagong head coach ng team. Ang dahilan naman nun, ang majority owner ngayon ng Hornets na si Rick Snoll na dating may-ari din ng Hawks ay fan or tagahanga ng Duke at umaate ng training camp ni Coach K. Si Redick yung isa sa mga legend na under din kay Coach K dati sa Duke. Si JJ Redick din yung isa sa mga magagaling at respected analyst sa NBA ngayon. Yung mga take niya sa mga player at yung issue ay binabasihan niya yung dati niyang experience. Ang binabanggit lang ngayon, walang experience si Redick bilang coach kahit assistant man lang. Lalo na sa Lakers na mataas yung media market at hindi nga nagiging maganda yung resulta. Si Rajon Rondo naman yung isa sa tinitingnan na magiging isa sa assistant coach ng Lakers kasi natanggal lahat ang nasa coaching staff. Si Rondo din yung isa sa mga gusto ni AD at ni LeBron na maging part ng coaching staff ng Lakers dati pa. Ang isa pang candidate doon si Tyronn Lue. Gusto rin di umano na makuha ni LeBron bilang bagong head coach si Tyronn Lue mula Clippers papuntang Lakers. Siya yung strong candidate base sa report ni Sham. Agad naman sinagot yun ni Woj na malabong makuha si Tyronn Lue dahil may isa pang taong kontrata ang natitira sa kanya at determinadong makakuha ng long-term contract sa Clippers management. Ang sinabi ni Woj na possible replacement bilang head coach si Mike Budenholzer pa rin. Ang tanong lang doon, gugustuhin ba ni Coach Mike Budenholzer na maging coach ng Lakers kahit pa naman bayad siya sa Bucks at titipirin siya ng Lakers na mas maraming issue ang nakapaligid? Marami na kasing dumaan na magagaling na coach dito sa Lakers. Dati si Frank Vogel yung isa sa best coach ng NBA na kaya tinanggal bilang head coach ng Lakers, hindi niya mailagay si Russell Westbrook sa rotation or yung intended na plano sa kanya. Kaso noong 2022 season, hindi maganda ang roster ng Lakers noon dahil sila ang may oldest average sa edad sa season. Si Westbrook lang din ang nakalaro na may pinakamaraming games. Injured din noon si Anthony Davis at si LeBron. Hindi nakapasok ang Lakers sa playoffs at merong mga stakeholder ang nagsabing alisin na si Frank Vogel bilang head coach. Kahit ngayong nasa Suns na si Frank Vogel at meron 3 star player ang hinahandle niya, possible pa rin siyang matanggal bilang head coach ng Suns pero yung roster nila doon ang hindi rin maayos kasi nga ginamitan nila ng maraming trade at yung mga players ay merong malalaking kontrata kaya wala din sila makuha na pwedeng ilagay sa roster nila. Dahil sa naging move ng Lakers regarding sa kanilang coaching staff, expected na magi-stay si LeBron at pipick upin ang kanyang player option. Or kahit i-decline niya yon, may papasok pa rin naman ng $164 million sa loob ng 3 taon. Pero hanggat malaki yung kontrata ni LeBron, mahihirapan ang Lakers na makabuo ng isang contender na lineup. Lalo na't kakailanganin pa rin ni LeBron na maglaro ng 30 minutes pataas.